Mabuti naman, iho, at nakapagpasya ka ng iwan ng iyong malupit na pamilya. Kung ako sa iyo, bata, huwag ka masyadong magtatagal sa labas ng bahay ko. Bago ka pa lamang dito, maraming nakamasid. Sa mundong ito, normal na lamang ang makaranas ka ng pagsubok at kabiguan. Normal na lamang ang makaranas ka ng pagsubok at kabiguan. Normal na din ang questionin ang iyong kakayahan ng ibang tao. Ngunit ang tanong dito ay hanggang saan nga ba ang pasensya mo sa mga ganitong bagay at sitwasyon? Ano nga ba ang gagawin mo kapag ang iyong pagpapasya ay maaaring makaligtas o makapahamak? Ating tunghayan ang kwento ni Lino, taong 1973, bayan ng South Cotabato. Kamusta po ang lahat? Maraming salamat po, Kuya Rene, sa mga magandang kwentong inilalahad nyo sa channel na ito. Maikling pagpapakilala lamang po sa akin. Sa kasalukuyan po ay nakatira na ako sa Davao. Ngunit itong kwento ko po ay nangyari noong kabataan ko pa lamang, nang minsang tumira ako sa lugar ng tinawag kong Lolo Ikong. Sa mga panahong ito po, base sa mga natatandaan ko, mabibilang lamang ang mga kabahayang naroon sa lugar nila Lolo Ikong. Kaya naman, mabilis mong makakabisado ang mga tao kung taga-roon ba o hindi. At halos karamihan po ng naroon ay mga kamag-anakan nitong si Lolo Ikong. Naroon po ako dito sa iisang kadahilanan. Nalaman kong ampun lamang ako ng mga kinilala kong magulang. At nang malaman ito ng mga kinilala kong kapatid, nag-umpisa ang mga pang-aapi nila sa akin. Nariyang hinuhulog nila ako sa balon, nilalagyan ng mga langgam sa likod at tenga at kung ano-ano pa. Ngunit nang malaman ko ang lahat ng ito, ay saka ako naliwanagan kung bakit iba ang trato sa akin ng mga kinilala kong magulang. Tila katulong lamang ako sa bahay nila. Ayon dito, ay anak ako ng kaibigan nilang totoong may-ari ng bahay na tinitirhan namin. At ang paniniwala nitong pamilya ay nararapat na mapasakan nila ang bahay dahil sa inalagaan nila ako hanggang sa paglaki ko. Ngunit hindi ko makita ang punto ng mga sinasabi nila. Simula kasi magkaisip ako, alam kong mas madami akong naitulong sa kanila kumpara sa pagtulong nila sa akin. May isang pagkakataon at tagpo sa buhay ko na naging dahilan ng pagpapasya ko para umalis sa bahay ko, na inangkin nila. Ito ay nang umuwing lasing ang kinilala kong tatay. Lino! Dali mo nga dito yung tsinelas ko at bigyan mo ako ng kape! Bilisan mo! Nagising ako sa pagkakatulog ko dahil sa pagsigaw nitong si Tatay Bernardo. Galit at tila natalo na naman sa pagsusugal ito. Pupungas-pungas pa akong bumangon para gawin ang utos niya. Medyo masakit ang ulo ko nito dahil sa noong nagdaang gabi ay 1 oras lamang ang naging tulog ko. Gawa ng ako ang nagbantay sa niluluto nilang panindang kakanin. Kaya naman ng mga oras na yon ay gustong-gustong matulog ng utak ko. Nang mapainit ko naman ang tubig at nakapagtimpla na ng kape, hindi ko naman po talaga sinadya, ngunit ang nailagay ko ay asin, imbes na asukal. Dahilan dito ay lalong nag-init ang ulo nitong si Tatay Bernardo. Ibinato sa akin ang tasa at direktang tumama sa noo ko. Kaya naman, bukod sa narapnos yung mukha ko dahil sa bagong kulong tubig sa kape, basag pa ang parte ng noo ko, dahilan para sumirit ang dugo
mula dito. Ang kaso nga lang, Yan! Yan ang napapala ng mahihinang kukuting kagaya mo! Gusto mo pa bang ipaubos ko yung asin sa lamesa sa'yo? Umalis ka na nga sa harapan ko bago pa mandilim ang paningin ko! muling bulyaw sa akin nitong tatay-tatayan ko. Karine, taranta po ako nun, hindi dahil takot ako sa kanya, kundi dahil hindi ko mapigilan yung pagdurugo ng noo ko. Tanda kong nakatatlong sahod yung kamay ko na puno ng dugo. Bago ito maampatan, nang malagyan ko ng dahon ng bayabas ng inuya ko. Dahil nga po doon, ay bahagya akong nanghina at nahilo. Pakiramdam ko ay nanlambot yung mga tuhod ko. Magkagayon pa man, ang ginawa ko po, kinuha ko yung mga nakasalansan ng paninda ko sa kinabukasan. Ako lang din kasi ang nagtitinda nitong mga kakanin, ngunit sa kanila ang benta. Kinuha ko ito, pati ang kaunting ipon ko at mga damit. Sabay alis sa bahay ko. Kung may bebenta kong lahat ng kakanin, ay magagawa kong makaipon ng pamasahe pa, paalis sa lugar na yon at magtungo sa lugar ni Lolo Ikong. Isang matandang natulungan ko sa bayan na minsan ay inimbita akong magtungo sa kanyang baryo para daw matulungan niya ako. Bahagya ko kasing naikwento ang mga pagmamalupit sa akin, kaya naman kung gusto ko daw ay maaari akong manuluyan sa bahay niya. Pero hindi po naging madali ang lahat. Nang sumapit po kasi ang hapon, ay nakita ko naroon sa bayan itong si Tatay Bernardo at tila gusto nitong kunin yung benta mula sa akin. Mabuti na lamang at sinabihan ako nitong isa kong kaibigan na papalapit daw sa amin si Tatay Bernardo, kaya agad akong nagtago sa mga kahoy sa gilid ng simbahan. Narinig ko pang pagalit itong nagtanong sa mga kaibigan ko doon kung nakita daw ba ako. Naisip ko lang, Karine, na sobrang nakakaawa pala ako noon. Namumula ang mukha dahil sa pagkakapaso. May tali ang ulo dahil sa sugat at naroon akong nagbibilad sa araw para magtinda. Tapos, kukunin lang nitong si Tatay Bernardo lahat para may pangsugal. Kaya naman nagtago ako ng buong sikap habang itong mga kaibigan ko ay pilit na nagmamaang-maangan at sinasabing hindi nila napansin kung nasaan ako nagpunta. Maya-maya ay umalis din ito at nang makalabas ako, sinabi ko dito sa mga kasamahan ko ang plano ko. Pero hindi ko sinabi kung saan ang tungo ko. Kalahati pa lamang ang naibenta ko. Kaya naman ang ginawa nila, nagambagan sila para mabuo yung pamasahing kailangan ko. Kaya nga hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan ang mga pangalan nitong mga kaibigan ko noong araw. Sila ang naging dahilan para makatakas ako. Hindi pa man sigurado kung mahanap ko ba itong lugar ni Lolo Ikong at kung buhay pa ba siya makalipas ang 5 taon nang huli ko siyang makita. Narating ko ang bayang naalala kong sinabi nitong matanda sa akin. Doon ako nagtanong tungkol sa baryo ni Lolo Ikong. Karamihan sa napagtanungan ko, ang madalas lamang sabihin ay, "Wag na akong tumuloy pa. Wag ko na daw subukang magtungo doon at delikado ang dadaanan." Subalit sa isip ko naman, Karine, saan ba ako pupunta pa? Wala naman akong ibang kakilala. Alangan namang bumalik pa ako sa lugar na nagbalupit sa akin. Lugar na tila buhay na bangungot sa araw-araw kong paggising. Mabuti na lamang at isang motorista ang narinig ako at sinabing doon din daw banda ang tungo niya. Ang kaso nga lang ay kailangan ko ba daw maglakad ng 2 baryo bago ang hinahanap kong lugar at medyo delikado daw ito para sa mga katulad kong dayo. Nag-alok itong kung gusto ko daw ay maaari akong tumuloy sa bahay nila at sa kinaumagahan na akong magtuloy
sa pagtungo sa baryo ni Lolo Ikong. Kuya Rene, noong araw po, nakabase lamang kami sa kutob kung mapagkakatiwalaan ba ang isang tao. Hindi pa kasi noon uso ang mga social media at mga ID para makilala ang isang tao. Maraming salamat po, pero wala akong ibabayad sa inyo kung patutuloyin ninyo ako. Pero magiging tulong po yun. Kakailanganin ko lang talagang marating itong lugar na ito. Hindi nga po nagtagal ay lumarga na kami. Dumaan lamang ito ng ilang bawang at isang supot ng asin at inutusan akong maglagay sa bulsa ng luya at asin sa kadahilanang hindi niya masambit. Basta ang sabi sa akin ay magtiwala umano ako at para ito sa ikabubuti naming dalawa. Tawagin natin itong si Manong Boy. May lumang motorsiklo na napakaingay at tunog lata kapag tumatakbo. Pero ng mga panahong yun ay yun na ang pinakamaayos na maaari kong masakyan papunta kila Lolo Ikong. Alam mo iho, Lino, tama ba? Hindi ko maiwasang mag-isip kung ano nga ba ang pakay mo sa baryong yon. Nasa dulo na yun ng kalsadang tinatahak natin. Isa pa, bihira na talaga ang nagagawi roon. Hindi dahil sa baryong hinahanap mo, kundi dahil sa dalawang baryong dadaanan mo. Mamaya ipapaliwanag ko sa iyo sa bahay. Pero sa ngayon, siguraduhin mo nakakapit ka na maayos at baka bigla ka mahulog dyan kapag umarangkada itong motor ko. Maraming bagay ang maaari natin makita dito sa daan at maraming bagay ang maaaring sumalakay sa atin. Ang pakiusap ko lamang sa iyo, subukan mo ikalma ang sarili mo hanggat maaari. Ano? Mabilis magsalita itong si Mang Boy, kaya ang ilan sa mga sinasabi niya ay bahagyang hindi ko na naiintindihan. Dagdag mo pa itong malakas na hangin na sumasalubong sa amin dahil sa bilis na motorsiklo. Hindi pa po kasi talaga uso noon ang helmet. Hindi ko naman maiwasan ang magtanong dito. Alam kong malinis ang kalsada at walang ibang naroroon, kaya buwelo siyang magpatakbo. Ang problema nga lang, nababahala ako sa paglingon-lingon niya na tila ba may hinahanap o may inaabangan. Akala ko pa nga may masamang balak sa akin nang mabigla ako nang sabihin niyang kumapit umano ako ng mahigpit sa kanya at wag na wag lilingon. Ang problema nga lang, Karine, kahit hindi na ako lumingon, bigla namang lumampas sa amin itong isang napakalaking lumilipad na nilalang. Noong una akala ko'y agila lamang na dinaanan kami. Pero nang tingalain ko po at masinagan ito ng buwan, ganoon na lamang po ang hilakbot ko nang dahil isa-isa po itong anyong tao na may pakpak ng paniki. Kumakampay-kampay sa himpapawid at nakaharap sa amin nang bigla na naman itong bumulusok. Mabuti na lamang at magaling magmaneho si Mang Boy. Nagagawa niyang iwasan ito. Mahigpit na bili niya lang ay wag akong bibitaw at wag ko kontrahin ang pagmamaniobra niya. Wika pa ni Mang Boy, natiyak dahil sa naamoy ako nitong aswang, kaya ito naroon. Dahil sa pakay nitong dagitin ako. Kaya pala ipinabulsa niya sa akin yung asin at luya dahil sa engkwentrong ito. Ipinagpasalamat ko na lamang talaga dahil sa magaling si Mang Boy sa pagmamaneho ng motor. Kaya naman hindi rin naglaon ay narating namin itong baryo nila kung saan naman hindi na nagawa pang sumunod ng aswang. Kaunting pagmamaneho pa ay narating na namin ang bahay nitong si Mang Boy. Saka ko pa lamang napagtanto na kaya pala panay ang pagpigil sa akin ng mga taong nakausap ko sa daan dahil sa totoong delikado pala ang papunta sa baryo nila Lolo Ikong. Mabuti naman at hindi ka nakabitaw. Kung nagkataon, baka naging hapunan ko ng aswang. Yun ang dahilan kung bakit walang gustong magsakay sa'yo ng ganitong oras. Buwis buhay ang dumaan sa kalsadang dinaanan natin.
pagsapit ng dilim. Ang kaso, napansin kong dayo ka lamang at mukhang wala ka pang matutuluyan sa bayan. Kaya sinabay na kita. Pero iho, mas delikado sa daang tatahakin mo. Paniwala ng mga taga rito na isa sa mga baryong madadaanan mo ay pugad ng mga aswang. Kaya naman kung ako sa'yo, bukas dapat maaga kang lumarga papunta doon. Meron ka namang masasakyan pero wag na wag kang bababa sa ikalawang baryo mula rito. Baka hindi ka na makarating pa sa pupuntahan mo. Labis lamang ang pagpapasalamat ko dahil sa gitna ng pangangailangan ko ay may isang mangboy na sumaklolo po sa akin. Nang gabing yun po ay marami akong nalaman tungkol sa lugar na pupuntahan ko. Mga bagay na hindi ko naisip na totoo pala at posibleng mangyari. Natanong ko pa nga sila mangboy kung bakit sila nagtitiis doon. Pero sabi niya lamang na nasanay na sila at naroon ang kabuhayan nila. Napaisip pa nga ko noon kung tama ba yung naging desisyon ko na maglayas. Pero kasi ang pinakadahilan yata kung bakit natakam sa akin yung aswang ay dahil sa sugat na nasa noo ko, sariwa pa at dumudugo-dugo pa. Matapos naming maghapunan naman, kahit sinabihan ako ni Mang Boy na matulog na muna, hindi ko naman nagawa. Sino ba naman kasi ang agad na makakatulog sa isiping may mga aswang pala sa paligid? Ngunit ayon kasi kay Mang Boy, ang baryo nila ay protektado kaya hindi pumapasok doon ang mga aswang. Matagal na daw at hindi nila alam kung papaanong naging protektado itong lugar nila. Subalit, ang napansin lamang nila ay ni minsan hindi inatake ang baryo nila, kaya mas marami ang mga residenteng naroon umano. Yung iba mula pa sa ibang baryo na sinasalanta ng mga aswang. Walang ibang pagpipilian kundi ang lisanin ang kanilang lugar at lumipat doon sa baryo nila Mang Boy. Kaya naman, hindi mo aakalain na sa pagkahaba-haba ng biyahe at sa pagiging liblib ng lugar, bubungad sa iyo ang baryong puno ng kabahayan. Naisip ko pa na sana lang yung baryo ni Lolo Ikong ay ganoon din. Sana ay iniiwasan din ng mga aswang. Hanggang sa kakaisip ko nito, Karine, hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Nagising na lamang ako sa pagyugyug sa akin ni Mang Boy. Ika pa nito na mag-almusal na daw ako at kailangan kong maging maaga sa pag-aabang ng masasakyan at limitado lamang ito. Labis ang pagpapasalamat ko dito sa pamilya ni Mang Boy na naging tahanan ko sa maikling panahon. Bandang 8:00 ay nag-aabang na din ako ng masasakyan. Mag-12 na po ako nakasakay sa tagal ng pag-aabang. At bandang 2:00 ay nadaanan namin itong baryo na sinasabi ni Mang Boy. Mahalatang pati yung nagmamaneho ng sinasakyan ko nagmamadaling makalampas sa baryong yun. Halatang may iniiwasan. 2:30 ay narating namin ang bukana ng baryo nila Lolo Ikong. Kumpara sa baryo nila Mang Boy, itong baryo ni Lolo Ikong ay wala pa yata sa kalahati ng populasyon ng baryo nila Mang Boy ang nakatira. Kalat-kalat ang mga kabahayan, tahimik at tila napaka-misteryoso. Agad namang umalis itong sinasakyan ko. Yun na din kasi ang dulo ng daan at lumiko na itong pabalik lulan ang mga bagong pasahero. Ako naman ay inumpisahan ko ng maglakad papasok sa baryo. Kailangan ko pang magtanong-tanong kung naroon ba si Lolo Ikong. Hindi pa mawala sa pangamba ko na baka wala na doon ang matanda o baka pumanaw na ito dahil nga sa noong makita ko ito 5 taon na ang nakakaraan ay uugod-ugod na ito. Pero sumugal ako sa pag-asang naroon pa siya. Sinubukan kong lumapit dito sa tila tindahan. Hindi ko po masigurado kung tindahan talaga
sa sobrang konti ng mga naroong nakasabit na tila ba may katagalan ng naroroon. Mabuti na lamang po at mabait yung napagtanungan ko at maayos akong kinausap. Ayon dito, nasa tamang lugar naman daw ako at kung si Lolo Ikong ang hanap ko, ay makikita ko daw ito sa may tuktok ng burol na naroon. Nag-iisang bahay lamang daw ito sa tuktok, kaya hindi ko ito malalampasan. Kaya naman nang mabigyan ako nito ng direksyon, ay agad na akong nagpaalam. Burol man kung ituring, ay sa tingin ko mahirap pa ding akyatin. Medyo mapuno po at mga kawayanan ang naroon. Bukod pa dito, nang tunguhin ko ito, ay hindi ko inaasahan na may batis palang tatawirin. Medyo sa ibang parte nito ay malalim ang tubig at sa iba naman, mga batuhan na siya namang dinaanan ko. Pagkatapos ay sa masukal na kawayanan na nagdidilim sa loob dahil sa yabong nito. At kapag nalampasan mo ito, ay may mga kapunuan na nakahilera at halatang sadyang itinanim sa ganoong pagkakaayos. Itong daang ito ay diretso sa bahay na nasa tuktok ng burol. Marahan akong naglakad papalapit. Iniisip ko kung may alaga bang aso itong si Lolo Ikong at baka bigla akong sugurin. Hindi nga po ako nagkamali. May aso. Isang malaking puting aso. Nakahinga lamang ako ng dahil sa hindi ako nito inangilan kundi nilapitan ako at inamoy-amoy lamang. Pagkatapos ay tumahol ito ng isang malakas na tahol, pero hindi po para sa akin. Tila tinatawag niya ang kung sino mang nasa loob ng bahay. Doon nga po ay lumabas si Lolo Ikong. Nasorpresa lamang ako dahil tila mas bumata siya kumpara sa huling kita ko sa kanya. Magandang araw po, Lolo Ikong. Natatandaan niyo pa ba ako? Ako po yung nakilala niyo nung mapunta kayo sa kabayanan. Yung inalak niyo po na tumira po dito sa inyo. Pagpapakilala ko dito na umaasang naalala pa din ako ng matanda at sana ay tanggapin niya ako sa bahay niya. Ikaw pala, Lino. Hindi ako nagkamali. Alam kong isa sa mga araw na ito, darating ka dito. Mukhang nagbaon ka pa ng sugat at paso sa mukha mo mabuti pa. Pumasok ka na muna at gamutin natin yan. Huwag mong alalahanin niyang si Burnok at alma lang yan kung masama ang isang tao. Dahil nga hindi ka tinahulan panatag siyang narito ka. Wika sa akin ng matanda. Tila ganoon din ang naramdaman ko. Mukhangang komportable itong aso niyang si Burnok sa aking presensya. Pagpasok ko naman sa bahay niya ay napakasimple pero sobrang linis ng bahay. Habang nakaupo ako ay nakikita ko itong si Lolo Ikong na nagdidikdik ng kung ano-anong mga dahon sa kusina niya. Amoy sa bahay ang halimuyak nito na doon ko lamang naranasan. Madalas ko lamang kasing maamoy sa amin dati ay mga dahon ng bayabas at kalamansi. Pero itong amoy na ito ay kakaiba. Presko sa pakiramdam at para akong biglang inaantok sa amoy. Mabuti naman, iho, at nakapagpasya ka ng iwan yung malupit mong pamilya. Pinagdarasal ko nga na sana naging maayos ang trato sa'yo ng mga magulang mo. Pero mukhang mas grabe pa ang nangyari. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan ng ilang magulang sa kung bakit matapos ang pagtsatsaga nilang iluwal ang mga anak pagmamalupitan na lamang. Maano ba namang pakitaan ng kaunting amor at pag-aaruga? Mabuti sana kung hindi ka matinong anak. Pero sa pagkakakilala ko sa iyo, masipag ka at matulungin pa. Ewan ko na lamang talaga sa mga magulang mo, Lino. Tuloy-tuloy na wika nito habang patuloy din sa pagdidikdik. Hindi alam at walang ideya si Lolo Ikong sa mga natuklasan ko tungkol sa pagkatao ko. Kaya naman inamin ko sa kanya.
Ang totoo po niyan, Lolo Ikong, kaya din po ako nagpasyang umalis na sa kanila. Dahil nalaman ko pong hindi ko sila totoong mga magulang. Kaya po pala ganun na lamang nila akong ituring. Nagpatuloy ako sa pagsasalaysay, pati na din sa katotohanang pag-aari ko yung lupa at bahay at inangkin lamang nila. Hanggang sa makarating kami sa kwentuhan ng biyahe ko papunta doon. Ayon pa dito sa matanda, ay mabuti na lamang daw at may nagmalasakit sa akin at mabuti na lamang daw at tao ang sinamahan ko. Dahil kung minsan, sa bihirang pagkakataon, may mga taong mali ang sinasamahan. Minsan daw ay nagpapanggap ang mga aswang bilang motoristang bumabiyahe at nagaangkas ng mga pasahero. Ngunit ang totoong pakay ng mga ito ay dalhin sa kanilang baryo upang pagpiestahan. Mabuti na lamang daw at hindi aswang ang sinamahan ko. Pagdadahilan ko naman ay nagtiwala lamang ako noong bumili si Mang Boy ng bawang at asin dahil sa alam kong ligtas ako sa mga aswang. Pero ayon naman sa matanda, oo nga daw ligtas daw sa aswang, pero hindi ko masasabi kung may iba pang pakay itong nasakyan ko, katulad ng mga mandarambong at tulisan. Maya-maya pa ay lumapit ito sa akin. Tangan ang tila bao na lalagyan niya ng dinikdik niyang mga dahon. Pinaalis nito yung inilagay kong benda sa ulo ko at nakita niyang malalim nga ang sugat. Napailing na lamang nga ito at nang sabihin kong binato ito ng tasa ng tatay-tatayan ko. Nilinis niya muna ito at nang ilapat nga niya yung mga gamot, walang kasing hapdi po yung naramdaman ko. Sobrang sakit, pero tiisin ko lamang lang daw yon at yun na daw ang pinakamabilis na paraan para maiwasan ang pagkaka-impeksyon ng sugat ko. May tinapal naman siyang malapad na dahon sa mukha kong napaso ng kape. Matapos ay pinagpahinga ako nito at maghahanda lamang daw siya ng makakain. Hindi kasi inaasahan ng matanda na darating ako, kaya naman wala siyang naihandang pagkain. Wika kasi nito na sa edad niya ay bihira na din daw siyang makaramdam ng pagkagutom. Maging pagtulog ay napakaiksi na lamang daw, pero hindi ko naman maiwasang tanongin ito. Lolo Ikong, nagtataka lamang po ako kasi noong nakalipas na 5 taon, tandang-tanda ko po yung itsura nyo. Sobrang tanda nyo noon at bagsak ang katawan nyo. Pero bakit parang baligtad? Bakit parang mas bumata kayo ngayon at mas kumanda yung katawan nyo? Ano po bang nangyari sa inyo? Baka naman pwede nyo turo sa akin para mas bumata itsura ko. Sa pagod at konsumisyon ko doon sa parang pakiramdam ko tuloy. 40 anyos na ako . Sambit ko dito. Ngunit tawa lang naman ito ng tawa. Ayon pa sa kanya, dahil daw sa panay gulay lamang at isda ang kinakain niya nitong nakalipas na mga taon at walang halong artipisyal na kemikal, kaya daw naging ganoon siya. Ultimong asin daw ay kakarampot lamang ang gamit niya, pero ang pinakabinigyan niyang diin ay ang araw-araw na pagkonsumo niya ng mga pananim niyang luya. Sa inumin, maging sa pagkain, ito daw ang kaagapay niya kung kaya't naalis lahat ng mga karamdaman niya sa katawan. Nang tingnan ko naman yung sinasabi niyang luya, ay kakaibang luya pala ang tinutukoy niya at hindi yung ordinaryong nabibili sa palengke. Magkagayon pa man, nung matikman ko yung salabat nito, ay halos pareho lang naman po yung lasa. Itsura lamang ang nagkaiba, mas mabango yung amoy nito at mas malamig sa ginhawa. Yaman din lamang na narito ka na, Lino. Bago ko pang makalimutan, 6:00 ay huwag ka nang lalabas pa ng bahay. Ano mang marinig mo sa labas ay huwag na huwag kang sisilip. Hindi ito kagaya ng baryo ng tumulong sa iyo. Walang proteksyon ang lugar na ito at sa gabi-gabi ay walang palya ang pagdaan ng mga aswang sa lugar na ito.
Kaya naman, huwag mo nang subukan pang maging pagkain nila. Malinaw ba? Pagbibilin sa akin ni Lolo Ikong, nakita ko ang mga bintana ng bahay niya, maging ang mga pinto ay may napakalaking kahoy na pangharang o pangsaran nito. Halatang matibay at di basta-bastang matitibag. Ang bubong naman ng bahay, bagamat gawa lamang sa anahaw, ay napakakapal po nito, parang 4 o 5 patong po kada parte, dahilan para maging matibay pa ito kesa yero. Maging ang mga pundasyon po ng bahay, mga posting mula sa pinakamatitibay na kahoy na dekada na umano ang tagal ayon kay Lolo Ikong. Bata pa lamang daw siya ay ganoon na ang bahay na yon at tanging bubong lamang ang pinapalitan. Yun nga lang ay sadyang mapanlin lang umano ang mga aswang na dumaraan sa baryo nila. Minsan ay magpapanggap umano itong matandang kailangan ng tulong o minsan ay isang dalagang umiiyak. Minsan pangaraw ay bata. Kaya naman kabilin-bilinan nito na wag akong magpapalinlang sa mga ganito. Pagsisigurado ni Lolo Ikong ay hindi daw makakapasok ang mga aswang sa bahay dahil sa talisman na nakaukit sa mga poste nito. Yun nga lang, bagamat hindi makakapasok ang mga ito, may kakayahan naman silang mangakit upang lumabas ang taong nasa loob ng bahay. At oras na mangyari daw yun, ay katapusan ko na. Lolo Ikong, ano po bang pinakamabisang gawin ko para hindi ako mapasailalim sa hypnotismo nila? At epektibo ba talaga yung asin at luya sa bulsa ko? Para hindi na ako basta-bastang makuha ng mga aswang na yan? Seryoso akong nakaabang sa isasagot sa akin ng matanda. Nais kong malaman ang lahat ng bagay na maaari kong gawin upang manatili akong ligtas. Ayoko namang kadarating ko lang doon, kamatayan na agad ang sasapitin ko. Ang bisa lamang ng luya at asin sa bulsa ay para bahagyang inisin ang mga aswang. Ang simpleng paglalagay mo niyan sa bulsa ay walang epekto laban sa mga gutom na aswang na sumasalakay dito. Nakita mo naman, napapalibutan tayo ng mga tanim kong luya. Pero sa kabila nito, paminsan-minsan ay may mga uri ng aswang ang nagagawa pa ding maglakad-lakad sa bakuran at sumilip sa bintana ko. Kaya naman, wag na wag kang pakampante sa mga pangontrang taglay mo. Tandaan mo, nagbabago din ang mga aswang. Nang lumalim nga ang gabi, panay kuliglig na lamang ang naririnig ko. May 3 kwarto sa bahay ni Lolo Ikong at hinayaan niya akong okupahin ang isa dito. Ang kaso, namamahay yata ako ng mga oras na yon at hindi ko magawang makatulog. Panay lamang akong pagtitig sa paligid at sa tulong ng gasera ay may malamlam na tanglaw ako ng ilaw sa kwarto, habang sa labas ay purong kadiliman. Karine, hindi ko po alam kung matatakot din kayo. Pero kasi habang nakatulala ako at iniisip sa wakas, wala nang nagbubungangang nanay-nanayan ko. Wala nang nambubugbog na mga kapatid at tatay na wala nang nag-uutos sa akin. Nagawa kong mahiga ng payapa nang walang magsisit-sit sa akin. Pero di po ba, normal na reaksyon ng tao na kapag may sumitsit, agad ka mapapalingon sa pinanggagalingan nito. Ganon po ang nangyari sa akin nang marinig ko po yung sit-sit. Parang kusang gumalaw yung ulo ko at napalingon sa bintana. Karine, ang nangyari po ay parang nanlaki yung ulo ko at napasigaw ako. Paano po kasi sa bintana? Nagawa lamang sa kahoy at kawayan na nakahugis mga diamante. May 2 matang nakasilip na kumikislap
dahil sa ilaw na nagmumula sa gasera. Nakatitig po ito sa akin at kita ko yung mga maitim nitong kamay na may mahabang kuko na nakahawak sa bintana. Sa maniwala po kayo at sa hindi, pakiramdam ko noon nagtayuan lahat ng buhok ko sa katawan. Parang naging malaking lobo yung pakiramdam ko sa ulo ko na tila puputok na. Mabilis namang nagtungo sa kwarto ko si Lolo Ikong at agad na may inusal ito at isinaboy ang isang tila likidong may mabangong amoy sa bintana. Matapos yun ay biglang naglaho yung mga matang kumikislap at nakarinig na lamang ako ng mahinang pag-agil. Hindi po pala talaga kayo nagbibiro tungkol sa mga aswang na bumibisita dito, Lolo Ikong. Halos malaglag din puso ko sa kugulat dun sa nakasilip Ang itim po at saka mata lang ang nakikita ko. Siguro, kung wala itong gasera hindi ko napansin na naroon yun. Lolo Ikong, ano po ba yung nakita kong isinabi niyong likido sa aswang? Para kasing natakot siya dun Pag-uusisa ko dito sa matanda na noon naman ay sinisilip pa sa bintana kung talaga bang umalis na yung aswang. Mga hindi na talaga nadadala ang mga aswang na yan. Palaging umaasang makakapasok dito. Kaya ikaw ang magsasara ka ng bintana mo kapag matutulog ka na. Ito ba? Sarili kong gawa ito. Langis ito ng nyog na may halong luya. Matagal kong niluto yung luya sa langis ng nyog, kasama ng kalamansi. Alam kong dito takot talaga sila. Pero iho, huwag mo na munang isipin ang tungkol dito. At marami naman tayong oras para pag-usapan ito. Gabi na, kaya matulog ka na. Hindi na yon babalik sa ngayon. Kinaumagahan naman ay maaga akong bumangon. Gusto kong makita kung anong itsura ng burol sa umaga, pati ang hamog na bumabalot sa baba nito. Tanaw kasi mula sa bakuran ni Lolo Ikong ang buong baryo. Tila ba perpektong lugar para sa isang tahanan. Lino, maiwan na muna kita dito at may gagawin lamang ako sa baryo. At saka itong mga binili nila sa aking mga langis idadaan ko pa sa mga suki ko. May pagkain na dyan sa kusina Kung lalabas ka, huwag ka masyadong gagala at hindi mo pa kabisado ang lugar na ito. Baka kung saan ka pa mapadpad. Lino, tatandaan mo hindi lamang aswang ang naririto sa lugar. May mga ilang mangkukulam ang naninirahan sa kasukalan ng gubat. Mahirap nang magawi ka sa balwarte nila. Walang umaga o gabi sa kanila. Kapag ginusto nilang sumalakay, ay tiyak na kayang-kaya kanilang patayin. Bago umalis itong matanda, ay iniwanan niya ako ng isang botelya nitong langis na gawa niya. Daling ko daw sakaling lalabas ako at baka daw kailanganin ko. Lolo Ikong, maaari ba akong kumuha din ng luya nyo? Mas komportable po kasi akong maglakad-lakad na meron yan sa bulsa Natuyo na kasi yung bigay sa akin ni Mang Boy. At saka, maaari kaya akong manghuli ng isda doon sa nadaanan kong batis? Naisipan ko po kasi na tumulong man lang sa kahit pang-ulam namin. Nahihiya kasi ako na parang palamunin lamang ako. Gayong matanda na itong si Lolo Ikong, parang hindi po ko sanay na walang ginagawa sa bahay. Kaya naman, nang makaalis siya, ay nagtungo din naman ako sa batis. Tangan ang isang sibat na nakita ko sa gilid ng kanyang kusina. Makailang beses ko na din naman pong nasubukang manghuli ng isda sa ilog, malapit sa dati kong lugar, gamit lamang ang sibat. Kaya alam kong may isda doon ay magagawa ko itong mahuli. Nang marating ko itong batis, ay napakapayapa. Ang kaso nga lang, habang nag-aabang ako ng isda, bigla na lamang pong dumaan itong isang matandang lalaki. Nakangisi sa akin at marahang naglalakad. Sabay bati sa akin nito na bago daw ba ako sa baryo
at kaninong anak ako o apo daw ba ako? Nagulat naman po ako dahil hindi ko inaasahan yung boses niyang napakalakas at parang ang laki-laki, gayong maliit na matanda lamang siya. Bilang paggalang ay nagpakilala ako at sinabi kong apo nga ako ni Lolo Ikong. Wika ko pa, nakararating ko lang sa lugar noong nagdaang hapon. Pero alam niyo po yung parang hindi naman siya interesado sa mga sagot ko. Parang sinadya niya lang talagang pansinin ako. Kung ako sa'yo, bata, huwag masyadong magtatagal sa labas ng bahay mo. Bago ka pa lamang dito, maraming nakamasid. Matapos niyang maiwika ito ay naglakad na itong papalayo sa akin. Tila naman nakaramdam ako ng biglang lamig sa katawan ko. Yung parang hindi maipaliwanag na ginaw. Pero dahil sa wala pa akong huling isda, ay nagtagal pa ako sa batis. Ayoko naman kasing umuwi nang walang dala. Isa pa, sabi naman ni Lolo Ikong ay baka hapon na din siyang makakauwi. Nagumpisa akong muli sa pag-aabang ng mga isda hanggang sa makakita ako ng dalawa at sa kaswertihan ko, sa isang bira lang ay sapul itong dalawang matabang isda. Karine, kapag ganito kasi, alam mo yung parang pakiramdam na gusto mo pang mag-abang ulit at baka makatsamba ulit. Parang sa perya, habang nananalo, taya ka ng taya hanggang sa maubos yung pantaya mo. Ngunit nang tila makarinig ako ng mga pagsitsit, ay tila naging hudyat na sa akin para umuwi na. Naalala ko kasi sa mga sitsit yung aswang na nakasilip sa bintana ng kwarto ko. Pagdating sa bahay, agad naman akong nagpaningas ng apoy. Nagawa ko ng linisan sa batis itong isda, kaya asin na lamang ang kulang. Habang nasa bangkirahan naman ako, nakarinig ako ng mga sigawan sa baba ng burol, tila mga naghahabulan. Kaya naman sa pag-aalalang mga tulisan ito o mga kung ano pa mang armadong tao sa gubat, agad kong isinara yung pinto, sabay nagtago ako sa ilalim ng lamesa. Sakaling may mga baril sila, ayoko namang tamaan ako ng ligaw na bala. Ngunit maya-maya pa, iba na ang naririnig ko. Hindi na sigaw kundi hiyawan na tila may mga kinakatay. Dito na doble yung takot ko. Naisip kong posible kayang magsiakyatan ang mga ito. Kitang-kita ang bahay ni Lolo Ikong mula sa baba. Kaya naman malaki ang tsansang magawi sa amin itong hinihinala kong aswang. Magkagayon pa man po, kahit takot na ako, nagawa ko pa ding sumilip. Alam niyo po yung natural na galaw ng katawan natin, yung kuryosidad na hindi mo mapigilan. At dito nga, pagsilip ko po, nakita ko ang ilang taong nasa labas ng bakuran namin, nagpapaikot-ikot at tila gustong pumasok. Saka ko naalala ang mga sinabi sa akin ni Lolo Ikong. May mga uri ng aswang na hindi magagawang tumapak sa loob ng bakuran at sa bihirang pagkakataon ay may mga aswang naman na kayang sumilip sa bahay kagaya ng aswang kagabi. Ibig sabihin lamang na mas mabababang uri ng nilalang itong mga nasa labas. Ang problema nga lang, bakit kahit umaga sumasalakay itong mga aswang? Kung nagkataon pa lang nagtagal pa ako sa batis kanina, ay malamang na nadaanan ako nitong mga aswang. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na sa tanghaling tapat may gumagalang aswang sa gubat? May isang problema lamang ako nang dahil sa naiwan kong nakasalang sa baga yung iniihaw kong isda. Ibig sabihin, kalat ang amoy nito sa labas. At syempre, alam nilang may tao sa bahay. Kaya naman, pabalik-balik lamang ang mga ito. Isa pang problema ko ay paano na lamang kapag dumating na si Lolo Ikong.
Papaano kung siya ang tabangan nitong mga aswang? Anong gagawin ko para tumulong? Agad akong naghanap ng mga magagamit na armas. Liban sa sibat na dala ko noong nangisda ako, naghanap ako ng itak o kung anong maaaring gamiting pamalo sa mga nilalang. Ilang saglit pa ay nangyari na nga ang ikinababahala ko. Saglit na nawala itong mga aswang, pero alam kong naroon lamang sila sa paligid. Sa di kalayuan ay maririnig si Lolo Ikong na nagpapasipol-sipol pa para paakyat sa burol. Gusto ko na pong lumabas sana para balaan itong matanda na may aswang sa paligid namin. Ang kaso, masyado akong duwag para gawin ito. Kaya naman, nanatili akong nakaabang sa may pinto. Naisip ko na sakaling atakihin siya ng mga aswang, saka ako susugod. Naalala ko pa nga na halos puno na ng pawis noon yung kamay ko sa sobrang nerbiyos. Hanggang sa mangyari na nga ang ikinakatakot ko. Biglang lumitaw mula sa mga puno itong 4 na aswang. Mas malalaki ito kay Lolo Ikong at nakaharang ito sa tarangkahan ng bahay. Sa wakas! Natsyempohan ka din naming matanda ka. Ilang beses na kaming nagtangka para mahuli ka. Mabuti na lamang at nagbunga din ng pagtsatsaga namin. Ngayon ay mawawala na din ang sagabal sa gubat na ito. Wika ng pinakamalaking aswang na nasa harapan ni Lolo Ikong. Tahimik lamang itong matanda, nakatitig sa 4 na aswang at tila naghihintay na mga susunod na kilos nitong mga nilalang. Maya-maya pa ay gumalaw itong isang aswang na nasa bandang kaliwa ni Lolo Ikong. Akma itong susugod upang hablutin itong si Lolo Ikong. Ang kaso nga lang, hindi ako sigurado sa mga nangyari noong tagpong yun, nang dahil sa noong akma na siyang mahahawakan nitong aswang, bigla na lamang bumagsak ito sa harapan ng matanda. Maging yung 3 aswang ay nabigla sa mga naganap. Bahagya itong napaatras at saka nagsalita itong si Lolo Ikong. Aba, mga bagitong aswang, kung gusto niyo akong mahuli, dapat isinama niyo na ang buo niyong angkan. Anong akala ninyo? Sasapat na ang 4 na bagito na aswang para mahuli ako? Ha? Nagpapatawa ba kayo? Meron kayong 10 segundo para mawala sa paningin ko. Kung hindi, gugulong ang mga ulo niyo sa lupa. Sambit ng matanda sa mga aswang. Hindi ko inaasahan ang mga naganap. Tila mga asong nabahag ang buntot nitong 3 halimaw. Unti-unting umatras at akma ng tatakas nang tila hindi nakapagtimpi itong pinakamalaking aswang at biglang sinugod si Lolo Ikong. Akala mo ba'y masisindak ako sa ginawa mo? Pwes, hindi ako duwag at mahinang uri ng aswang. Etong saya! Sigaw ng aswang. Subalit, umiwas lamang ng kaunting paggalaw itong si Lolo Ikong at pagdakay, nakita ko na lamang na nakahandusay na itong malaking aswang. Tila sa isang kumpas ng kamay ng matanda ay nawalan ito ng buhay. Maya-maya pa, nakita ko itong pinulot yung ulo ng aswang at inihagis sa 2 kasamahan nito at saka sinagawan ito ni Lolo Ikong. Sige, subukan niyo pang magpakitang muli dito sa aking lupain. Uubusin ko kayong lahat, mga aswang kayo. Hinahayaan ko kayong mamuhay sa lugar na to. Pero wag niyo akong sasagarin. Matapang ang mga binitawang salita ni Lolo Ikong. Tila ba nagalit na ito o naubos na ang pasensya? Itong mga aswang na natira naman ay nagsipulasan na. Sino ba naman ang hindi matatakot sa mga nasaksihan?
Kahit ako nga ay biglang napaisip kung tamang desisyon ba ang pagpunta ko sa bahay ni Lolo Ikong, nang maya-maya ay nagsalita itong muli. Iho, sunog na yung isda. Kailan mo ba balak baligtarin yan? Baka wala na tayong maulam pa niyan. Huwag mo nang isipin pa ang nakita mo. Wala lang yon. Mga pipitsuging aswang lang yon na hindi matahimik eh. Patawa-tawang sambit nitong si Lolo Ikong habang nagbubunot ng mga damo sa may taniman niya ng luya. Habang ako naman ay bahagya pang tulala na parang hindi ko pa din maproseso ang kaganapan. Lolo Ikong, ano po bang nangyari kanina? Bakit po bigla na lamang bumagsak yung mga kalaban mo kanina? 4 yun laban sa yung mag-isa. Lolo Ikong, tao ka po ba at saka ligtas po ba tayo dito? Parang walang balak yung mga aswang na tantanan tayo ah. Saka Lolo, maalala ko lang pala ha, kanina po kasi habang nanguhuli ako ng isda sa batis, may napadaan na matanda. Tinanong po kung sino ako o sino yung mga kamag-anakan ko dito. Nung sinabi ko po na yung pangalan mo, bigla na lang naglakad paalis. Saka binalaan ako na wag nang magtagal sa batis at marami daw nakamasid. Mabuti na nga lang po at pinakinggan ko kasi kung hindi po ako umalis sa batis, baka po ako yung naabutan ng mga aswang na sumugod sa iyo. Saglit na nag-isip itong si Lolo Ikong, sabay nagtanong sa akin. Gusto nitong makumpirma kung yung matanda daw ba ay may peklat sa muka. Tugma naman yung paglalarawan nitong matanda. Ang kaso nga lang, bigla itong natigilan at tila ba nag-alala ito. Siyempre dahil sa kuryosidad, kinulit ko itong si Lolo Ikong. Nag-iba kasi yung ekspresyon ng mukha niya. Siguro nang makulitan ito, ay saka na ito nagsalita. Ayon kay Lolo Ikong, itong matanda daw na maliit na katawan at malaking boses na may peklat sa muka ay nagngangalang Adan. Isang ligaw na aswang sa kanilang lugar na nasa 10 taon na daw naroroon. Bagamat walang malinaw na impormasyon umano sa kung anong uri talaga ito ng aswang at kung anong pakay nito sa lugar. Pero alam ni Lolo Ikong na hindi ito basta-bastang aswang, maging siya ay ilag dito sa aswang na si Adan. Ayon kay Lolo Ikong, sa susunod na makita ko ito, ay siguraduhin kong agad na akong umatras at bumalik sa bahay namin. Tanging ito lamang daw kasi ang ligtas na lugar sa baryo na maaari kong pagtaguan. Napagtanto ko naman na oo nga po, nakaalis nga ako sa mga mapanakit na pamilya ko. Ang kaso nga lang, mas delikadong lugar ang napuntahan ko. Hindi nga ako nasasaktan, pero kakatayin naman ako ng aswang at lalapain. Pero sabi lang sa akin ni Lolo Ikong ay magtiwala lang ako. May inilabas itong isang latigong pagi at isang itak na nakatago sa baul niya. Itinuro niya sa akin kung papaanong gagamitin yung latigo, pati yung tamang paghawak sa itak niya. Ayon dito kay Lolo Ikong, gagamitin ko lamang daw ito kapag nasugatan ako o nagalusan. Saka lamang daw kasi gagana ang orasyon nito kapag nasugatan ang may tangan. Matapos ay may ginawang ritual sa akin si Lolo. Iba't ibang salitang hindi ko maintindihan at akala mo pa, sinusumpa ka. Iho, tatandaan mo ang lahat ng mga bilin ko. Huwag kang maging padalos-dalos. Ibinigay ko yung mga sandata sa iyo para magamit mong pamprotekta, hindi para pumatay. Kaya wag na wag mong tatangkain na maunang sumugod sa mga aswang. Mawawalan ng bisa ang lahat ng orasyong inilagay ko. Naisip ko naman, ay ano bang tingin ni Lolo Ikong sa akin? Basta gulero? Presensya pa nga lang nung mga tinatawag niyang pipitsuging aswang, hindi na ako makagalaw
paano ko pa kaya maiisip na hamunin ang mga ito? Hanggang sa sumapit ang isang hapon, parehas ng dati, wala si Lolo Ikong. Habang ako naman, inabala ko yung sarili ko sa pagluluto at paglilinis sa kusina. Nang walang kung ano-ano, biglang may malakas na halakhak ang narinig ko mula sa labas ng bahay ni Lolo Ikong. Nang makita ko itong isang lalaki na nasa loob na ng bakuran namin, isa lang ang ibig sabihin nun, ibang uri ng aswang ito at mataas na uri dahil sa hindi umepekto sa kanya yung harang na inilagay ni Lolo Ikong. Ang mas nakakatakot pa, nang tumingin ito sa akin at nagwika dahil daw wala si Lolo Ikong, ako na lamang ang kukunin niya. Karine, gusto ko po sanang tumakbong papasok sa bahay. Ang kaso nga lang, parang nanigas yung buong katawan ko dahil sa presensya nitong aswang, kaya wala na akong magawa. Habang itong aswang papalapit ng papalapit, gusto ko pong sumigaw. Hindi ko po magawa. Karine, alam ko po noong mga tagpong yun ay talagang katapusan ko na. Hanggang sa hindi ko po inaasahan na dumating itong si Mang Adan sa bahay. Walang kahirap-hirap na pumasok ito sa bakuran. Nakakamanghang hindi ito napansin ng aswang. Direktang tumagos sa dibdib nitong aswang ang kamay ni Mang Adan. Sa kabila ng laki ng katawan nitong aswang, nasa tansya ko nga, abot lamang sa balikat si Mang Adan, ni wala itong nagawa nang salakayin siya ng matanda. Iho, isang beses ko lamang itong gagawin. Sa ulitin ay mag-iingat ka. Sana wag mo na itong ipapaalam pa kay Ikong. Sapat nang nakadistansya sa akin. Ako nang bahala dito sa aswang. Magpatuloy ka na sa ginagawa mo. Mga kalakbay, hindi ko po malaman kung bakit ako tinulungan nitong si Mang Adan. Hindi niya po pinaliwanag sa akin. Basta kung paano siyang dumating ng biglaan, ganoon din ang pag-alis niya. Nang dumating si Lolo Ikong bandang mag-aalas 6, hindi ko na lamang ikinuwento ang nangyari, bagamat gustong-gusto kong ibahagi talaga yung mga kaganapan. Mga kalakbay, kung gusto pong malaman ng mga tagapakinig natin kung may nalaman ba ako tungkol kay Mang Adan, wala po. Hindi na po kasi muli pang nagpakita si Mang Adan sa akin. Hindi ko po nalaman kung bakit niya ako iniligtas. Hindi ko po nalaman kung anong dahilan at kung bakit siya naroon sa baryo namin. Hanggang sa lumipas po ang magsasampung taon nang mamahinga po si Lolo Ikong. Sinunod ko po ang mga habilin niya. Sa akin niya ipinamana yung lupa. Ang bilin lamang ni Lolo Ikong ay wag na wag kong hahayaang mamatay ang mga alaga niyang luya. Ano man daw ang mangyari, wag na wag kong hahayaang mamatay ito. Mga kalakbay, kahit po ngayong matanda na ako, at kahit wala na ako sa lugar ni Lolo Ikong, sa tulong ng mga apo ko, patuloy pa din naming inaalagaan itong mga luya ni Lolo Ikong. Karine, natutunan kong sundin ito nang hindi inuungkat ang dahilan. Ano pa man ito at kung bakit hindi maaaring mamatay ang mga luya. Siguro po ay hindi ko na malalaman pa. Basta para sa akin at tanging hiling ko sa mga apo ko na ituloy ang pag-aalaga sa mga ito kahit wala na ako. Karine, hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa mga nakinig ng aking kasaysayan. More power po sa inyong channel at pagpalain po kayo at ang lahat ng ating mga tagapakinig.
Wakas,